Kakatila pa lang ng ulan, kinakabahan ang magkapatid na si Badang at Norman. Nautusan ang dalawa na bantayan ng kalabaw. Pero dahil sa pagpapabaya, hindi na malayan na nakawala na pala ito. Nilibot nila ang buong lugar subalit walang nakita. Malapit na ang oras ng pag-uwi ni Caleon na siya namang ikinakabahala dahil siguradong mapapagalitan. Ikaw kasi Badang, kung sumunod ka sa sinabi ko, hindi sana makakawala ang kalabaw. Doon dapat sa puno ng mangga tinali eh. Bakit kasi doon sa maliit na punla ng saging mo nilagay? Pagdating ni Caleon, siguradong malilintikan tayo pareho eh. Wika ni Norman. Malintikan ako malilintikan. Nakawala na eh. Wala namang problema kung mapagalitan kahit mapalo pa ng sinturon. Sanay na tong puwet ko eh. Kaya hindi ko na nararamdaman yung sakit. Ay nako, loko ka talaga. Ayos lang sa'yo pero sa akin hindi. Siyempre nakakaya kay Caleon. Yun na nga lang ang pinapagawa sa atin, hindi pa masunod ng maayos. Ikaw naman kasi, masyado kang pabida. Sarap mong iuntog eh. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, bigla silang natigilan nang mapansin ang grupo ng mga kalalakian. Kumakatok sila sa tahanan. Nag-unahan pa sa paglapit sa pintuan ng dalawa sa pag-aakalang tauhan ng munisipyo. Naroon sa lugar upang mamigay ng kaunting tulong. Napapangiti sila sa naisip pero kagad ding napawi nang malaman ang pakay ng mga ito. Mapagpalang araw sa inyo mga iho. Ako si Pastor Hermo. Malapit ako sa Amang Diyos. Pinadala ako sa lupa para ituro ang banal na salita. Nais ko sanang maimbitan kayo na maging kasapi ng aming pangkat. Sabay nating ipalaganap ang salita ng Diyos. Bayan, nakala ko ayuda. Imbitasyon lang pala. Pasensya na po ha, pero hindi kami naniniwala sa ganyan eh. Baka kasi sinungaling kayo. Kagad sinaway ni Norman ang kapatid sa prangkang pananalita. Hindi naman makapaniwala ang pastor. Ngumiti na lamang sa sinabi ni Badang. Mga iho, meron kaming pagpupulong sa Martes ha. Sana pagbigyan yung imbitasyon namin. Sandali lang naman eh. Hindi aabutin ng 1 oras. Kakasabi ko lang po ayaw namin eh. Hindi niyo ba narinig? Uy Badang, ito kung magsalita. Sugo ng Diyos ang kausap mo ha. Tapos wala ka man lang paggalang. Pasensya na po kayo pastor ha. Sadyang may kaunting diferensya lamang tong kapatid ko. Saan po ba magaganap? Anong oras o? Bandang 3:00 ng hapon. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-intay dahil susunduin namin kayo. O ano, babalikan namin kayo sa Martes ha. Mauna na kami dahil mangiimbita pa kami ng iba eh. Mas marami, mas matutuwa ang Diyos. Nakangiting nagpaalam ang pastor. Sinundan na lamang nila ito ng tingin habang lumalayo. Pagkatapos kinausap ni Badang ang kapatid. Normal, lagot ka talaga. Bakit ka pumayag? Hindi ba kakasabi lang ni Caleon? Huwag tayong maniniwala sa mga ganyan. Kunwari lang sila. Sugo daw ng Diyos. Mukhang alagad ng demonyo. Ay naku. Wika ni Badang. Tumawa pa ito ng malakas nang makitang kamuntikang madapa ang pastor. Kita mo na? Walang sugo ng Diyos na ganyan. Sayang hindi nadapa. Ako pa ang uutuin. Ipapalaganap ang banal na aral. Ay sus, mas maniniwala pa ako sa aral ni Caleon kahit hindi yun Diyos. Kinaltokan ni Norman ang kapatid upang matigil. Umayos na rin sila dahil dumating si Caleon. Parehong nanginginig nang makitang hila-hila nito ang nakawalang kalabaw. Lalapit sana si Badang para magmano pero nahampas ng puso ng saging sa ulo. Caleon naman, magmamano lang ang tao, hinampas mo pa. Masakit yun ha, parang bakal yung puso na yan ha. Ano ba ang bilin ko sa inyong dalawa? Italyang kalabaw sa puno ng mangga para hindi makawala. Ano nangyari, ba't nakasalubong ko to sa daan? Siguro ho, nainip sa ilalim ng puno, Caleon.
naisipan na sunduin ka. Ay mabuti nga nakita kayo eh. E di may kasama kayo pa uwi. Isa pang hampas sa ulo ang natanggap ni Badang. Si Norman naman, nagpresentang itali ang kalabaw sa puno ng mangga sa hindi kalayuan. Pagkatapos nun, magkarap silang nag-usap sa sala. Bata pa lamang si Calion, kinupkup siya ng lolo at lola, kaso nga lang sa hindi inaasahang pagkakataon na maalam ang matatanda. Ang mga magulang naman ng magkapatid, sabay na nagpaalam matapos masangkot sa engkwentro ng rebelde at sundalo. Bilang ganti, kinupkup niya ang mga ito at inalagaan sa abot ng makakaya. Subalit sadyang isang hamon para sa kanya ang pagpapalaki kay Badang. Pilyong bata na may sariling mundo. Bumawi naman kay Norman na masunurin at mabait. Kumusta naman ang araw niyong dalawa dito sa bahay? May maririnig ba akong magandang balita lalo na sa'yo, Badang? Kagad pinigilan ni Norman ang kapatid na magsasalita na sana. Siguradong kukulo lamang ang dugo ni Calion sa mga sasabihin ng bibig nito. Naging maayos naman po ang bentahan ng kamote. Naubos po yung 2 bukag. Nasa altar po yung salapi na kinita. Calion, binawasan po yun ni Badang. Pinusta po sa sabong. Tinitigan ng masama ni Calion si Badang na parang walang naririnig. Pasimpleng nakaupo habang nakatingin sa malayo. Nagbuntong hininga na lamang ang matanda upang pigilan ang sarili na mapalo ito. Masyado ng pagod mula sa buong araw ng pag-aararo upang disiplinahin pa si Badang. Ay nako, hayaan mo na. Alam ko naman na kahit anong pusta ng batang yan, matatalo pa rin niya. Magsikain na kayo sa kusina. May dala akong kaunting pansit at manok. Pagkasya inyo na lamang ha. Matulog na rin kayo pagkatapos. Habang nasa kusina ang dalawa, inatupag ni Calion ang pagpapalit ng lubid sa kalabaw. Umiksi ito matapos maputol. Sa kalagitnaan napansin niya ang 3 lalaki. Papalapit na sana sa kanyang tahanan, pero nang makita siya, lumihis ng daanan sabay karipas ng takbo. Hindi na lang masyadong pinagtuunan ng pansin. Ilang sandali pa, saktong natapos ang gawain, lumabas si Norman. May kailangan ka ba, Norman? Nga pala, maaga akong aalis bukas dahil anihan ng saging sa taniman ni Mang Ruben. Sasama rin ako sa pagbebenta sa kabilang bayan at baka buong araw ako mawawala ha. Matino ka, kaya ikaw ang bahala sa kapatid mo. Asahan kong walang masamang mangyayari sa oras na wala ako. Makakaasa ka po, Calion. May gusto lang po sana akong itanong. Kanina po kasi may dumating na kalalakian. Nagpakilala sa amin na pastor daw. Si Pastor Hermo. Ang sabi, inutusan daw siya ng Diyos na magpalaganap ng banal na aral. Inimbitahan po kami sa gaganaping pagpupulong ngayong Martes. Pwede po ba kaming pumunta? Naka-oo po kasi ako sa kanila eh. Kung makakabuti sa inyo, pwede kayong pumunta. Pero kung magdudulot ng kasamaan, wag na. Sa susunod na araw pa naman yan, kaya pag-usapan nating maigi. Baka magkaroon din ng pagkakataon na makasalubong ko yung pastor na yan eh. Gusto ko sanang alamin muna ang kanilang pakay bago kayo papuntahin. Hindi natin alam, baka mamaya iba ang kanilang intensyon. May punto nga po kayo. Sige po, pag-usapan na lang natin sa susunod. Nagdadalawang isip nga din po ako eh. Baka hindi talaga sugo ng Diyos yun eh. Hindi nga talaga. Ginagamit lang nila ang Diyos para magawa ang masamang binabalak. Kali yun itong kapatid ko hindi nag-iisip eh. Pumayag ka agad sa imbitasyon. Hindi pa natin alam kung anong pakay nila. Mamaya patayin tayo dun eh. Parehong napalingon ang dalawa sa biglaang pagsingit ni Badang. Nakadungaw ito sa bintana. Inintay ni Calion ang susunod niyang sasabihin. Wala po talaga akong tiwala sa pastor na yon, Calion.
Nararamdaman ko, may binabalak siyang masama eh. Nangakot lang yun ang biktima niya. Badang, nakalimutan mo yata ang sinabi ko. Huwag ka basta-bastang magbibitaw ng salita sa taong hindi ka naman sigurado. Puro ka lang kutob. Pero aminin mo, Kali, yun. Minsan yung kutob natin, yan yung nagliligtas sa tao sa posibleng kapamakan. Sasang-ayon man kayo sa akin o hindi, wala akong tiwala sa pastor na yun. Ikaw naman, Norman. Kung magpapadala ka sa paniniwala mo, bahala ka. Basta hindi ako sasama. Mamaya gawin pa akong pulutan dun eh. Napakaingay mo, matulog ka na nga lang. Sumasabat pa sa usapan eh. Huling wika nito. Naiwan si Kaleon. Napapaisip sa sinabi ni Badang. May punto ang bata. Ilang beses na ring may nagpapanggap na pangkat na nagsasabing alagad sila ng Diyos, pero krimen ang ginagawa. Nandadamay pa ng mga inosenteng tao. Sa kabilang banda, hanga rin siya sa ugaling iyon ni Badang. Kahit pasaway, hindi madaling mauto, lalo na sa ganung bagay. Yun din kasi ang dahilan kung bakit kamuntikang mapatay ang kanilang ama nung minsang naimbitahan sa pagpupulong. Nakaligtas naman pero hindi nadakip ang grupo. Dahil dito, kinabahan siya sa maaaring kahinatnan ng magkapatid kung sakaling pilitin ng pastor na sumama sa kanila. Kinabukasan bago siya umalis, ginising niya ang dalawa upang bilinan na huwag magpadala sa matamis na salita ng kahit na sino, lalo na ang pastor kung sakaling bumalik. Sa pagkakataong ito, umasa siya kay Badang. Si Norman ay merong personalidad na hindi makatanggi, kaya mas madalas itong mapalapit sa kapamakan kumpara sa kapatid. Ako na po ang bahala, Kali, yun. Mabuti naman pinagkatiwalaan niyo na ako. Palagi na lang kasi si Norman eh. Hindi naman sa nagtatampo ko, pero parang gano'n na nga. Umagang umaga, huwag mo akong paandaran ng ganyan ha. Umayos kayong dalawa. Ikaw Norman, alam ko nahihiya kang tumanggi lalo na kung ibang tao ang hihiling. Pero ilagay mo rin sa isipan mo ang posibleng mangyari, masama man o mabuti. O siya, malapit nang sumikat ang araw. Kailangan ko nang umalis. Dadalhin ko ang kalabaw dahil hiramin doon sa taniman. Wala kong ibibiling ibang bagay kung hindi alagaan at bantayan niyo ang isa't isa. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango ang magkapatid. Umalis na si Kaleon pagkatapos nun. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na sa gawaing bahay si Norman, samantalang nakaiga lamang si Badang sa papag doon sa ilalim ng puno. Nakailang tawag na siya subalit hindi ito nakinig. Hinayaan na lang din upang walang sagutan na mangyari. Ganyan tayo eh. Ako na lang palagi ang gumagawa ng gawaing bahay Samantalang yung isa dyan, akala mo kung sinong senyorito. Sariling kalat, hindi maayos. Itinikom na lamang ni Norman ang bibig. Nagbingi-bingihan ang kapatid. Ipinagpatuloy niya ang pagwawalis ng bakuran. Hindi nagtagal ay maging siya nagulat sa biglaang pagbangon nito. Nandito na naman yung pastor. Yung akala mo kung sinong santo. Hoy Norman, pumasok ka ng bahay. Ako nang bahalang humarap sa mga yan. Alam ko na bibigay ka kaagad eh. Pasok na. Kung makapagsalita ka, parang nakababatang kapatid ako Mas matanda ako sa'yo Konting respeto naman. Ano bang sinasabi mo dyan? 1 taon lang naman yung tanda mo sa akin. Pumasok ka na nga, malapit na sila Sumunod na lamang si Norman kahit labag sa kalooban. Gusto sanang siya ang humarap sa mga panauhin. Dahil kung si Badang ang kakausap, paniguradong kung ano-ano ang sasabihin. Pero wala nang nagawa kung hindi pakinggan ang usapan sa labas. Mapagpalang araw sa iyo, iho. Nandito ako muli para imbitahan kayo ng kapatid mo sa mangyayaring pagpupulong mamayang gabi. Ang nasabi ko nung nakaraan sa Martes pa, hindi ba? Kaso may iba kaming gagawin
Kaya ito, nagdala ako ng kaunting pasalubong. Biyaya mula sa may kapal. Hindi pagpapalain ng araw kung magpapatuloy kayo. Huwag na tayo maglokohan, Pastor. Kunwari ka pa eh. Ginagamit mo lang ang Diyos para malin lang kung sinong gusto mong biktimahin. Kung grupo kayo ng sindikato at nagnanais kunin ang lamang loob namin, huwag na. Marami kaming sakit. Maluba ang kalagayan namin. Mukha lang malusog pero malapit nang mamatay. Natawa ang pastor sa sinabi ni Badang. Hindi inasahan ang ugali nito. Iyo, nagkakamali ka ng inaakala ah. Hindi kami sindikato. Wala kaming balak na manguha ng lamang loob. Bakit? Sa tingin niyo ba, sindikato lang ang may lakas ng loob na gumawa ng ganyan? Ay naku, hindi mo ba nakukuha yung punto ko? Ang galing mong magpanggap pero mahina yung kukote mo. Tumitig ang pastor kay Badang. Sa puntong ito ay nakaramdam siya ng kaba. Utoy, ano ba gusto mong palabasin? Ang tabil ng dila mo ah. Tumayo si Badang at tumitig pabalik sa pastor. Ang pinupunto ko, itigil mo na ang kalokohan mo. Kung sa tingin mo magtatagumpay ka sa panlilin lang, huwag mo nang antayin pa na dumating si Kaleon. Talagang hindi mo nakukuha yung punto ko, no? Ang hina talaga ng utak mo. Sisimplehan ko na lang. Umalis ka na. Bago pa dumating ang antingero, natatapos ng buhay mo, aswang! Sandaling natigilan ng pastor. Ngunit nanatiling nakatitig ng masama sa kanya. Hindi mo inasahan ng malalaman ko, no? Matagal ko nang kasama sa isang bubong antingero. Kahit papano, may nalalaman ako ibang bagay tungkol sa kagaya mong aswang. Kahit anong pagngiti o matatamis sa salita ang sabihin mo, mangingibabaw pa rin ang totoo mong katauhan. Hindi mo maitatago ang katotohanan. Nagbuntong hininga ang pastor. Halatang nagpipigil ang itsura. Ngumiti na lamang ito at nagpaalam. Iho, sa tingin ko, nagkamali ako ng batang inimbita. Maraming salamat ha. Alis na ako. Mahusay ka. Tumalikod na ang pastor, pero hindi maitatanggi ang galit nito. Oy Badang, ano bang sinasabi mo? Kung ano-ano yung lumalabas sa bibig mo eh. Ginalit mo yung tao. Isa ka po eh. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka mag-isip. Ilang taon na nating kasama si Kaleon, ang antingero na maraming aswang na tinugis. Kahit kaunti wala ka natutunan. Oo, alam ko. Wala siyang diretsyong itinuro sa atin. Pero imposible naman na hindi mo nakikita yung ginagawa niya. Hindi na lang sumagot si Norman. Hinayaan ang kapatid na magpatuloy sa pagsasalita. Sa puntong ito sinesermonan siya. Habang nakikinig, napagtanto ang isang bagay. Kamuntikan na siyang mapakagat sa pain ng aswang. Matapos ang sandaling iyon, hindi na bumalik ang pastor. Kaso nga lang pagsapit ng dilim, nagsimula silang makaramdam ng panganib. Norman, wala ka ba naaamoy? Ang tindi ng alingasaw. Hawakan mo nga to. Mas mabuti nang handa tayo kaysa mahuli. Siguradong babalik yun. Nagtataka si Norman kung bakit siya inabutan ng itak. Sinong sila at bakit kailangan ng itak? Baliw ka ba? Gabing-gabi umaarangkada yung kabaliwan mo ah. Nasa talampakan ba yung ilong mo? Umaalingasaw na ang amoy ng aswang. Hindi mo pa rin napapansin. Hawakan mo yan, panlaban natin yan eh. Wala si Kaleon, kaya tayo-tayo lang ang magliligtas sa ating sarili. Nakiramdam si Norman sa paligid. Kagaya ng kapatid, napansin na rin ang presensya ng aswang. Kagad silang nagpatay ng gasera. Inantay sa kadiliman ang paglapit ng nilalang. Pareho pang nagulat sa biglaang pagkalampag ng bubong na para bang may dumapong dambuhalang halimaw. Sinundan din ito ng nakakakilabot na halinghing. Akala ko ba uuwi din si Kaleon? Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Paano tayo niyan?
Isang tabi mo muna yung takot mo. Walang may tutulong yan sa sitwasyon natin. Hindi ito ang oras para magpadala kung ayaw mong malapa ng aswang. Natatakot man ay pilit itong pinanlabanan. Sinikap nilang makalipat ng pwesto dahil ang kinalalagyan nila malapit ng mabutas ang bubong na paulit-ulit na kinakalmot ng nilalang sa itaas. Natataranta na ang dalawa dahil kaunti na lamang makakapasok na ang aswang. Nakita nila ang kuko nito. Nabutas ang pinagtagpi-tagping nipa. Nagmamadali silang nagtungo sa pintuan para lumabas. Natigilan dahil nasa harapan na ang nilalang. Sige, subukan mong lumapit. Akala mo natatakot kami ha? Sige lang, konting dikit pa. Pupugutan kita ng ulo. Wika ni Badang. Sinubukang tagain ng aswang. Si Norman sa kabilang banda. Nilalabanan ang sarili. Malapit nang mawalan ng malay dahil sa takot. Buong puwersang ibabalibag ng nilalang si Badang. Kaso nga lang hindi ito natuloy dahil tinadyakan siya ni Kalion. Kaya pala hindi ako mapakali habang nasa daan. May nag-aantay na palang bisita sa akin tahanan. Mabuti dito ka napadpad ano. Masisigurado ko na mabibigyan ka ng patas na laban. Kita mo na, sabi ko sa iyo may kasama kaming antingero eh. Siguradong hindi ka na makakauwi sa inyo. Dito ka na mamamatay. Wika ni Badang. Inakay nito ang kapatid sa gilid upang mabigyan ng espasyo ang antingero at aswang. Wala nang marami pang salita. Naganap ang bakbakan. Sa kalagitnaan, hindi may tatanggi ang husay ni Kalion. Aliw na aliw ang magkapatid habang pinapanood si Kalion na pahirapan ang nilalang. Hindi nito tinatantanan ang nilalang. Gusto sanang makatakas pero palaging sinusundan ni Kalion sabay taga. Gumagapang na lamang ito. Patuloy pa ring naghahanap ng paraan para makatakas. Marami nang natamong sugat. Malubha na ito pero hindi pa rin napuputulan ng hininga. Ang tindi ng kaluluwa mo ah. Yung ibang nakakalaban ko, sa ganyang kalagayan wala nang buhay eh. Pero ikaw humihinga ka pa rin. Lalaban ka pa talaga ano? Pasensya ka na lang. Lahat ng nakakasalamuha kong nilalang, hindi ko na binubuhay. Talagang bibiktimay mo pa yung mga inaalagaan ko ha? Badang, tama ba? Eto ba yung pastor na kumakausap sa inyo? Tinitigang mabuti ni Badang ang mukha ng aswang. Marami ng sugat at puno na ng dugo. Subalit nakilala pa din ito ni Badang. Siya nga po yun, Kaleon. Hindi ako maaaring magkamali. Ganyan-ganyan yung mukha niyan eh. Pareho pa sila ng amoy. Walang pinagkaiba. Tuluyan mo na yan para hindi na makapambiktima ng ibang tao. Matapos makumpirma mula kay Badang, walang pagdadalawang isip na tinuluyan ang aswang. Madali niya itong napatay. Makalipas ang ilang sandali, ginawa ng paraan para mailigpit ang bangkay. Nang gabing iyon, pagkatapos ng engkwentro, kinausap ni Kaleon ang magkapatid. Mabuti na lamang hindi kayo nabiktima ng aswang. At ikaw, Badang, may tinatago ka palang tapang ano? Akala ko kasi pasaway na bata ka lang, pero may ibubuga ka pala. Ako pa? Siyempre may natutunan din ho ako. Ilang taon na tayo magkasama eh. Palihim ko hong inaaral yung kilos at galaw nyo, lalo na sa tuwing tutugis ka ng aswang. Kaya medyo nakapag-aral ho ng kaunti. Pasensya na po kayo, Kaleon ha. Kasalanan ko po yan eh. Kinausap ko pa kasi yung pastor na yon. Tatandaan ko po yung aral nito. Hindi na po mauulit. Dire-diretso ka kasi. Hindi man lang kilatisin ng taong karap. Kakakilala mo lang sa tao, pumapayag ka kagad na sumama. Kung naakto ang ikaw lang mag-isa, malamang ginawa ka ng pulutan nun. Tama na, Badang. Isa itong hindi inaasahang pangyayari pero may punto ka pa rin. Dapat kilalanin muna ang tao bago pumayag sa anumang imbitasyon.
Norman, ayos lang yan. Huwag mo nang patulan yung kapatid mo. Ang mahalaga, ligtas kayong dalawa. Sayang lang ho ano, ang bilis natapos ang laban. Kulang yung aksyonan eh. Ang saya habang nanonood eh. Talaga bang mahina sila kali yun? Depende sa uri ng aswang na nakalaban. Kung mataas na uri at malakas, malamang mahaba ang labanan. Lalo na kung kayang talunin ang tanga na mutya. May pagkakataon na ganyan. Pero dahil mababang uri lang yung kanina, madaling natapos ang laban. Mainam na rin ang ganon dahil gusto ko na magpahinga. Galing pa ako sa anihan at napagod na. O siya, magsitulog na tayo. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Calion tungkol sa pastor. May iilan sa kapitbahay na nakapansin pero hindi kilala dahil isang beses lang nakita. Inimbitahan din sila katulad nila Norman. Ang sabi sa kanila, bagong grupo na tagapagpalaganap ng salita ng Diyos. Merong nagkaroon ng interes, lalo na yung palasimba at mahilig sumali sa ganitong klaseng aktibidad. Pinalipas niya ang ilang araw upang malaman kung may lilitaw pa mula sa grupong iyon. Pero sa kabutihang palad ay wala na. Sa kabilang banda, hindi pa rin humupa ang kanyang galit dahil ginamit ng nilalang ang Diyos upang makapanlinlang at makahanap ng bibiktimahin. Hindi naman siya perpektong tao, pero walang karapatan ang sinuman na gawin ang bagay na ito. Kaya naman hindi siya nagsisisi. Natuluyan niyang winakasan ng buhay ang isang aswang na nagpapanggap na banal.